Isang buwan bago ang eleksyon noong nakarang taon nang pinirmahan ni Pangulong Arroyo ang ZTE broadband deal sa China. Sa proyektong National Broadband Network, ang mga serbisyo at impormasyon tungkol sa mga sangay ng gobyerno ay isang click na lang sa internet. Pero tila may iba pang pakinabang ang proyekto sa ilang tao. Ayon sa kolumnistang si Jarius Bundok na siyang nagsiwalat ng expose sa ZTE, naging malinaw sa kanya ang intensyon ng Malacanang nang makausap niya si dating NEDA Chief Romulo Neri. Marami siyang sinabi. Ang sabi niya, ang may pakana nito, he used the term, pakana. Ang may pakana nito si Abalos, si FG, tsaka si Ricky Rason. 262 pa lang noon eh. 262, merong 130 million kickback. Oh, totoo yun. Tapos sabi ko, bakit 340? May mga humingi eh. Yun nga, yung Ricky Rason daw for the party. Kasi treasurer ng Team Unity yung Ricky Rason. For the election. Kaya pala napakagarapal nila that they were going to sign a contract and they were going to award a contract in the middle of an election period which is against the election code. Yung pala fundraising din ito for the election. Di pa man nagsisimula ang proyekto ng National Broadband Deal, unti-unting sumiyaw ang usapin tungkol sa milyong-milyong kickback sa kontrata. Umabot ang usapan hanggang sa Senado. Can you please demonstrate to the Senate, to the panel, how he pointed an accusing finger at you? If it doesn't offend my seatmate here, may I use him as a model? Back off! Nang ipatawag si dating Chairman Romulo Neri sa Senado, nadawit niya ang pangalan ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, isang opisyal na lantad na dikit sa Pangulo. I think, as I remember, Mr. Chair, Your Honors, the words, as I can remember, is, Sec, may 200 ka dito. May 200 ka rito. You will have your turn, Chairman. I will... Because yung sinasabi ko kasi yung 200 eh. What I say he's lying is when I offered him 200 million pesos. Yung po sinasabi ko, that is why he's lying. Pero hindi natapos sa pagtanggi ni Abalos ang investigasyon sa Senado. Nitong pagpasok ng buwan, sumulpot ang star witness na si June Lozada. Lalong lumapit sa Malacanang ang lansa ng sinasabing mga anomalyang proyekto. Lumabas ang pangalan ng First Gentleman. The trouble started when Chairman Abalos told me na, "O June, yung maganda na tong structure na to, proteksyonan mo lang yung 130 natin dyan." Sabi ko, Chair, mukhang malaki yun. Sa vernacular nga po, alam ko Tagalog kami mag-usap, di naman kami nag-iinglisan. Sabi ko, Chair, bubukol po yan. Napakalaki niyan. So, sabi ko, baka ho 65 po pwede pa. Kasi 65 out of 200, baka mga 33%. So, sabi ko, di pala sasabihin ko po kay Joey. Yung sinabi ko po kay Joey na Abalos wanted 130. Oh, alam niyo si Joey has a very colorful language. No? Hindi ko na uulitin. So, nag-ano siya, sabi niya, paano ko i-reflect sa libro yan? Hindi, malabo yan. So, bumalik ako kay Chairman Abalos, sabi ko, Chair, malabo talaga. Medyo magagalit niya, sabi, sandali. Liga, tawagan natin si pare, tawagan natin si FG, sabi niya. Kinuha niya telepono niya, tinawagan niya, pare, nandito sa katabi ko yung taga-NEDA. He calls me yung taga-NEDA dahil because of Secretary Neri. Sabi niya, ang sabi niyo raw, hindi pwedeng iutang ang project ko. Sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado, muli na namang nabanggit ang pangalan ng Pangulong Arroyo. He called po si Presidente GMA, she's evil. Tila diretsyo na sa Malacanang nakaturo ang mga impormasyong lumalabas sa investigasyon. Patuloy namang itinatanggi ng mga kaalyado ng gobyerno ang lumalabas na implikasyon. Because the President does not tolerate corruption. Ang palagi niya nga po sinasabi, kung sinong dapat kasuhan sa korte para sa ganun maparusahan. Sa 6 na taon pa lang ni Gloria sa pwesto, aabot sa bilyon-bilyon ng ODA o utang ng kanyang pamunuan. Pero hindi lahat ng proyektong ipinangutang ay kailangan naman daw ng bayan gaya na lang ng ZTE. Itong NBN,
Sinabi na ng mga eksperto na ito ay economically unsound na proyekto. At marami pang mga proyekto na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno kung gusto niyang maging mas efficient sa pag-deliver ng services. Ang National Broadband Network, bigyan po muna natin ng little background, no? Yan po yung makakapag-tulong ho sa ating komunikasyon at saka impormasyon na pwedeng makonect ang lahat ng ating lalawigan, mga barangay, na magkaroon ng internet access, magkaroon ng information access para makatulong sa ating mga kababayan, no? Para mas mabilis ang impormasyon na dumadating po sa kanila at saka na mas mura. Wala ang ZTE-NBN deal sa mga prioridad ng NEDA na proyektong utangin ng Pilipinas sa China. Pero paano ito naisama? Sino nga ba ang may tanging kapangyarihan baguhin ang rekomendasyon ng NEDA? Itong mga decision na ito ng NEDA could be easily overturned by Malacanang. Karapatan daw ng Pangulo na baguhin ang rekomendasyon ng NEDA. Pero ayon kay dating NEDA Chairman Felipe Medalla, malinaw na inaabuso lang ng Pangulo ang kapangyarihang ito. The President can always tell the NEDA board, ignore the recommendations. Hindi naman ang NEDA lang ang undermine niya. Yung COMELEC, in-undermine din niya eh. Yung Civil Service Commission, in-undermine niya. Ano pa ba hindi niya ina-undermine? Ayon sa mga dating economic managers ng bansa, hindi nakapagtatakang ang mga loans mula sa China ang mabutasan at magamit sa korupsyon. Ang China lang daw kasi ang hindi nag-oobliga sa atin na magkaroon ng bidding ng mga proyektong kanilang pinopondohan. Mas madali bang kumita mula dun sa mga Chinese loans? Ikumpara mo kunyari sa ADB loan, World Bank loan, US loan, Japanese loan. Yes, dahilan sa yung mga sinasabi mo, US Exim Bank loan, etc., etc. May bidding. Dito, absolutely no bidding. Kaya hindi mo malaman kung tama ang presyo o hindi. Pangalawa, ang dumadating sa atin, hindi pera, hindi proceeds of the loan, kung hindi supply. Dahilan kung pera ang pumasok, pag-appropriate ng Kongreso, pwede magtanong ang Kongreso, magkano ba ito? Tama ba ito? Siyempre, malaki din ang tukso sa mga korap na opisyal sa atin na mangikil sa mga ganyang mga kumpanya na alam naman kasi nila na malaki ang kikitain. So, yun ang problema kung wala tayo ng ganung competitive bidding sa proseso. Yun ang numero unong component na nawawala na nagiging problema natin ngayon sa mga Chinese loans. Alam ko po may mga... Ayon kay Luzada, ibababa sa 20% ang kickback ng mga nangungumisyon sa ilang proyekto. At ito daw ay normal na kalakaran. Sa laki ng komisyon na kailangan makabig ng mga middlemen, may mga proyektong nawawala na ng pondo. Ang alam ko po, may mga pina-accommodate yung NBN dun sa loan package na pipirman sa China. At para ma-accommodate yung NBN, kailangan may mga alisin ng mga ibang kumbaga, dapat ma-accommodate yun. Kaya ang naalis yung nawala nga, nabura sa listahan na housing ng sundalo at pulis. At yung water supply, yun ang nawala. Isa ho atayin sa mga nasagasaan. Nasagasaan. Hindi sumipot si Pangulong Gloria Arroyo sa PMA Alumni Homecoming pero ipinangako ni Executive Secretary Eduardo Ermita na ang pondo para sa pabahay ng mga sundalo ay di magagalaw. As I stand here, I had information from the Department of Budget that by next week, 300 million pesos will be released for the housing of PNP personnel. Pero sa pagsiwalat ng anomalya sa ZTE broadband deal, tamang duda na ang mga mamamayan. Sa official statement ng ZTE Corporation, tinanggi nilang sangkot sila sa katiwalian. Aminado ang magkatunggaling panig na pagkatapos ng lahat ng nabunyag, hindi pa tapos ang usapin ng kontrobersya sa ZTE. Para malaman ang katotohanan, magpalabas ng ebidensya. Kasi kung hindi tayo magpapalabas ng ebidensya, mangyayari lang po dito ang hustisya po natin magiging basihan emosyon ng tao. How does a country manage a bad president? And this is a bad one. Itong February 15th, nagsimula na namang lumabas sa lansangan ang mga tao. Pinuputakti ng pag-aalsa ang Administrasyong Arroyo. Matitinag na kaya ang presidente sa kanyang pwesto?